Welcome to Donmar TV News Channel. Unti-unti nang isinisiwalat ni COMELEC First Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon ang impormasyon sa umano'y nang iimpluwensya sa mga kaso ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya hanggang ngayon, wala pa ring nailalabas na resolusyon. Ayon kay Guanzon, ito isang senador mula sa Davao at ipinagbigay alam na rin anya kay Senate President Vicente Sotto III. I already named him to Senate President Soto. So, the public will just have to wait on that. Let's focus on Bongbong Marcos. This is the second time I'm fighting another Ferdinand Marcos. Kinumpirma naman ito ng senador, pero wala namang anya siyang direktang alam sa akusasyon ni Guanzon, kaya hindi nararapat ang motu proprio o kusang pagpapasa nito sa Senate Ethics Committee upang maimbestigahan. Samantala, kapag hindi pa rin nailalabas ng ponente ng mga kaso na si Commissioner Amy Ferolino ang resolusyon ngayong araw, hindi na masasama ang boto ni Guanzon dahil ngayong araw na rin nakatakda ang kanyang pagreretiro. Bukod dito, hindi na rin masasama ang boto ng isa pang commissioner sa First Division na si Marlon Cascuejo dahil malilipat na ito sa Second Division. Ngayong araw na rin nakatakda ang pagreretiro ni COMELEC Chairman Sharif Abbas at isa pang senior commissioner na si Antonio Co. Jr. Base sa sinusunod ng rules ng COMELEC, ang maiiwang pinaka-senior commissioner ang otomatikong magiging presiding commissioner ng First Division at ito ay si Commissioner Socorro Inting. Habang ang pangalawang pinaka-senior na si Cascuejo ay otomatikong magiging presiding commissioner ng Second Division. Commissioner Ferolino did this so that both of us, Commissioner Casquejo and I, cannot cast our votes. I think they suspect that Commissioner Casquejo is also for DQ after I released my vote on January 17. So it's not just my vote that's being defeated by our junior member. Gate ni Guanzon, dahil magkakaroon ng reshuffling o galawan sa pwesto, dapat ding iraffle muli ang kaso. Commissioner Socorro Inting will be taking my place as the presiding commissioner of the First Division, and then so she will vote on the DQ. Now, because there is this reshuffling of commissioners, this case should be re-raffled. It should no longer be in Commissioner Ferolino's hands. Ano ba yung mga inirekomendang kaso batay doon sa partial report? Batay nga doon sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee sa naging pagdinig sa umano'y questionable transaksyon sa pagbili ng medical supplies ng gobyerno kasama sa inirekomendang makasuhan ng umano'y paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act and Plunder Law si Health Secretary Francisco Duque III. Sa isang pahayag-aga, sinabi ng kalihim na dadaan pa naman sa proseso ng komite ang naturang partial report. Sa kabila nito, sakaling i-adapt ng komite ang mga rekomendasyon, maghihintay anya sila sa aksyon ng tamang hukuman at tiniyak na makikipagtulungan sila dahil wala naman anya silang itinatago. Ngunit ikinalulungkot umano ng kalihim na nagbulag-bulagan ng komite sa anyay katotohanan na lumabas sa mga pagdinig na ang procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM ang nanguna sa pagbili ng medical supplies at hindi ang Department of Health. Giit ni Duque, nakatuon anya sila sa medical side ng pandemic response. Bukod kay Duque Aga, kabilang din sa mga inirekomendang makasuhan ang mga dating opisyal ng PSDBM na sina dating Undersecretary Lloyd Christopher Lau at overall Deputy Ombudsman Warren Leong dahil sa umano'y illegal na pagpabor sa underfunded at unqualified na supplier. Kasama sa mga inirekomendang kaso ang umano'y paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Plunder Law, Frauds Against the Public Treasury at Government Procurement Reform Act. Bukod dito, kasama rin ang umano'y paglabag sa Revised Corporation Code sa inirekomenda ng komite na ikaso sa mga opisyal ng formerly Pharmaceutical Corporation na sina Huang Tzu-yen, Mohit Dargani, Twinkle Dargani, Lincoln Ong at Crizel Grace Mago. Inirekomenda rin ang paghahain ng kaso para ma-deport si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Samantala, batay din sa partial report, trinaydor umano ni Pangulong Duterte ang tiwala ng publiko dahil sa pag-appoint kay Yang at paninira at pagbabanta sa Commission on Audit at Senado. Dapat anyang ikonsidera ang pagsasampa ng kaso laban sa Pangulo pagkatapos ng kanyang termino. Para naman sa isa sa mga abogado ng formerly officials na si Attorney Ferdinand Topacio,
tanging pag-uulit lamang ng umano'y walang basehang akusasyon at pagkondena ni Blue Ribbon Chairperson Senator Richard Gordon ang laman ng partial report. Tiwala si Topacio na maaabsuelto ang kanyang mga kliyente sa korte mula sa mga kasong inirekomenda ng Blue Ribbon Committee. Ayon naman kay Attorney Raymond Fortun, na abogado ni Michael Yang, walang legal o factual basis ang report at hindi anya ito ginawa in aid of legislation kundi para sa re-election. Samantala aga sa isang media briefing, iginiit ni Senator Richard Gordon na wala siyang personal na agenda sa pag-imbestiga at ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. And anyway, ngayong araw na to, magre-request lang po ako sa inyo, February 2, bantayan natin ang mga pangyayari ngayon. Well, unang-una, ngayong pong araw na to, ay last day ni Commissioner Rowena Guanzon sa COMELEC. Natatawa ako dito sa mga interview kay Commissioner Guanzon. Siyempre, aliw na aliw naman yung mga media men sa kanya. Kasi, magandang source ng mga quotable quotes. Ayan ang sinasabi. Sabi niya, ang crisis daw sa COMELEC ay kagagawa nitong kapwa niya commissioner na si Amy Ferolino, Commissioner Ferolino. Tapos sabi niya, si Amy daw kasi ay makabongbong. Dapat daw ay masakit magsalita din to si Commissioner Guanzon. Sabi niya, nabili daw kung hindi daw nabili to si Commissioner Ferolino, dapat ilabas. Kung ano-ano na pinagsasasabi niya, sa totoo lang, na nawiwindang ako. Parang nakalimutan na niya yung pagiging maginoo. Sabagay. Siya nga pala babae, no? Nakakalungkot dahil umabot sa ganito na ano ba yun, nung papaalis siya ngayon sa COMELEC, ano ba gusto niya? Gusto ba niya talaga mapag-usapan o galit na galit lang talaga siya kay BBM? Yung bang aakusahan mo yung kapwa mo commissioner na pro-BBM, samantalang ikaw anti-BBM, hindi pa nakakahiya yun? Ikaw inilaglag mo yung sarili mo, anti-BBM, tapos aakusahan mo yung kasama mo na pro-BBM at mag-insinuate ka pa na binayaran yung tao. Ibang klase talaga, madam. Your change, iba ka. Mayroon pati siya, no? Anyway, di ba, last day naman pero kung ano man po yung paggagawin nyo pa ngayon, kung mag-iingay kayo sa last day nyo, o yung pag-iingay nyo the past few days, may Twitter naman kayo, may Facebook, tapos meron naman kayong mga interview, favorite naman kayo ng mga ng mga nasa mainstream media, at iba pa, yung pong FOCAP, favorite po kayo ng FOCAP. Kasi, ito sa totoo lang kasi hindi, ito personal opinion ko lang to pwedeng magalit kayo sa akin, baka hindi. Ang mainstream media po talaga hindi masyadong happy kay BBM. Alam niyo naman 'yun. Huwag na tayo maglokohan doon at marunong naman tayong magbasa. Tingnan niyo lang yung mga post ng Philippine Star, ng TV5, sa Facebook page, yung official. Tingnan niyo, wag na tayong maglokohan doon. Talaga hindi siya masyadong kaya nga ang mga babanat kay BBM, yun ang bibigyan ng airtime o kaya space ng mga taong ito, nalulungkot lang ako kasi sabi ko nga sa inyo kahapon, si Commissioner Guanzon hindi po basta-basta to ang kanya pong pinag-aralan, ang kanya pong karunungan na taglay ay kakaiba, sabihin natin. At saka yung pong kanyang galing sa pagsasalita, sasabihin ko, taas ang kamay natin dyan. Lamang, ito pong ginagawa niya ngayon is
Ayan, binaligtad pa niya, parang ang sinasabi niyo ngayon, ang sumisira sa institusyon, sa COMELEC, yung kapwa niya. Samantalang siya yung dumaldal ng dumaldal, nitong mga nakaraang araw, to the detriment of the Commission on Elections. Pero, yun ang gusto niya eh. Yun ang gusto niya. So, what's next? After today, what's next? No? Well, merong interview siyang sinasabi na by 2025, baka isipin niya yung eleksyon dahil pamilya naman sila ng mga politiko dyan sa Iloilo. Walang problema. Sabi ko nga maganda na tumakbo si Commissioner Guanzon bilang senador dahil magaling siya magaling siya. Saka mukhang may panggastos naman siya. Marami siyang supporters. Hindi lang yon, anak siya ng asindero. Di ba? Kaya sabi ko nga, maganda na matikman din niya yung politika kung talagang susuportahan siya ng tao sa mga ginagawa niya po ngayon. Pero wala akong problema kung meron siya sariling opinion. Ang iniisip lang natin ngayon kasi parang wala sa hulog eh. Wala sa hulog talaga. Ay nako. February 2. Mawawala ng isang matindi sa COMELEC. Salamat naman. Ang bihirang pati siya. Yung sa bagay, pag tiningnan mo silang dalawa ni Commissioner Ferolin, sa picture lang kahit sa picture lang, ayoko namang mag-judge ayon sa panlabas na kaanyuan. Pero sabi nga dahil sabi nga sa atin, don't judge a book if you're not a judge. Parang hinahamak niya yung kabataan ng kasama niya. O sabihin natin kung intellectually, intellectually superior ba siya sa kasama niya. Hindi maganda eh. Ang pangit. Hindi maganda. Sobrang hindi talaga siya maganda. Tapos, ang malungkot pa dito, kawawa din yung kapwa niya commissioner. Walang lalagyan, parang wala kang paglalagyan niya. Pagka nagdesisyon ka, pabor kay BBM, sabihin ng mga supporters ni Guanzon at mga supporters ni VP Leni Robredo, binayaran niya. Kaya, hindi ba, walang lalagyan. Pagka naman pumabor si Commissioner Ferolino kay Guanzon, meaning if she votes to disqualify BBM, ano naman ang magiging itsura niya? Na-pressure, di ba? Yan ang nangyari. Pinawisan ako dun Well, anyway, speaking of last day, sana ay maging maganda rin naman ang exit ni Chairman Abbas ng COMELEC at si Commissioner Antonio Co ng COMELEC. Happy retirement po sa inyo. Alam ko, maganda. Malaki ang retirement package yan, Malaki ang retirement package po yan. Hindi basta-basta. Maniwala kayo sa akin. Hindi basta-basta ang retirement package. Kaya, kung seryoso yung mga abogado na magpa-file ng kaso laban kay Commissioner Guanzon, hindi ko lang alam. Impeachable official yan. Hindi ko lang alam kung ano ang proseso dyan. Can the retirement benefits of an impeachable official who has never been impeached or who was not impeached be forfeited? Yun ang tanong natin. Kasi yun ang naiisip ng ilang abogado
Kaya nga naisagot ni Commissioner daw, kahit daw magdildil siya ng asin. Ba't naman kayo magdidildil ng asin eh? Sa bagay, kayo nga pala anak ng asendero. Marami kayong asin. Hindi ko rin pati sa puro sabla yung punchline ko. Anyway, ako'y nananawagan sa mga matatalinong nanonood sa atin. Walang problemang maging matalino at wala din naman ng problema na maging confident. Okay po yun. Kasi kapag ka may talino ka, nagkakaroon ka ng confidence eh. Pero yung talino at saka yung confidence ay hindi po lisensya para tapakan ang ibang tao. Ayoko pong maging preachy dito pero tandaan po nyo, ang karunungan o kagalingan ng isang tao na higit sa iba ay hindi po lisensya para po tapakan ang ibang tao. Siguro, pamilyar naman kayo dun sa binabanggit, naririnig naman natin sa mga pagtuturo sa Biblia, di ba? Yung anyang nagmamataas ay ibinabagsak. Samantalang ang nagpapakababa ay itinataas. So, hindi natin alam kung, hindi lang po para kay Commissioner to, no? Huwag nating isipin na porket mas matalino tayo sa iba, kahit mas matalino kayo sa iba, ay hamak na yung kapwa nyo. Ang pagtuturo nga ng Panginoong Jesucristo, napakasimple. Anong tinuro ng Panginoong Jesucristo nung nandito pa siya sa lupa't nangangaral? Ipalagay mo na ang iyong kapwa ay higit na mabuti kaysa sa iyo. Hindi po ba? Ito, baligtad eh. Ipalagay mo na, anong nangyari? Narinig yata nila, ipalagay mo na ikaw ay mabuti, higit na mabuti kaysa sa iyong kapwa. Parang ganun yata ang na-pick up ng iba. Sa bagay, kanya-kanya naman may mga selective listening kasi na tinatawag. No? Anyway, magandang araw po sa mga tagapanood ng ayan, yung mga mantsa dapat matanggal na yan. Yung mga kalawang dapat matanggal na yan para maging maganda na ang damit natin at ang ating buhay. Gusto ko lang palang sabihin na ngayong araw na to, mamaya pala, mamayang hapon sa anong oras ba? Alas 4 p.m. sa Bakit Ikaw, the DZRH Presidential Job Interview, ang haharap mo doon si VP Leni Robredo. Sana hindi Zoom, sana live. Kasi, kaya po excited po ako doon at ako iniimbitahan ko po kayong manood at makinig sa DZRH. Ila-live ko rin po ito sa Facebook page ko, alas 4 hanggang alas 6:30 ng... Kasi, ito nga po yung sinasabi ko itong mga ganitong interview, kung pwede nga, panel interview o forum, isa rin paraan para po ating para po ating makaliskisan ang kagalingan sa kaisipan, sa puso ng kandidato. Kaya gusto po nating makausap, mapanood mamaya si VP Leni Robredo, pati po mga pro Leni Robredo, anti Leni Robredo, let's watch and learn. Ganun po yon. And let's evaluate, let us assess the performance of our Vice President, isa po sa mga presidential aspirants. Mamaya po yan, at sigurado ko na katulad ko ay excited. Huwag sana Zoom, sana face-to-face. Yun po. Pagkatapos, bago lang ako magpaalam, meron akong nabasa kanina. Naku, nakalimutan ko na.
Nakakalimutan ko, sasabihin ko. Hindi, may nagsasangkot siya, si Celine. Kailan na ba yung niluluto mo na yan? Nilaga? Aba, matindi tong taga Nueva Ecija na to ah. Ah. Ito, si Arnold John. Babasahin ko yung message ni Arnold John. Ito nga yung sinasabi ko eh. Sabi niya, gagamit ka ng salita ng Diyos. Ang tinuturo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Ngayon, bakit mo pinagtatanggol ang magnanakaw at sinungaling? Maraming salamat po Arnold John sa message mo. Hindi ko maintindihan kung nanonood ka ba o nakikinig ka ba o medyo may pagka-kong ka lang eh. Ano? Sa kampo ba natin na to, sa mula nung kaninang nag-umpisa tayo, may narinig ho kayo sa akin? Kung ang tingin nyo kay BBM ay magnanakaw at sinungaling dahil yun ang sinabi ni VP Leni Robredo, okay po yun. Nire-respeto ko po kayo doon. Nire-respeto ko po kayo doon. Ano? Sana po ay hindi nyo to sinabi sa akin dahil sa ang sinusuportahan nyo ay si VP Leni Robredo. Ano? Ito lang, Arnold yan, parang ano ba yung kan mo? Pwede ba silipin? Sisilipin ko lang Arnold yan kung ano yung kan mo. Ay, wala eh. Ayun eh. Yun yung Ayun. Arnold, pasensya ka na. Hindi ko na makita eh. No? Pero, yun nga po yung binabanggit ko eh. Ewan ko ba? Malabo ba sinabi ko na tungkol sa panghuhusga? Porque ba sinabi nung idol mo, yun na yun. Ano ba eh? Gospel truth na ba yun? Gospel truth. Di bali? Magluluto na lang kami ng nilaga. Anyway, meron akong sasabihin pa sa inyo. Nakakalimutan ko lang.